Papasok ako dun sa restaurant kung saan kayo magmi-meet at gusto ko magpanggap kang nandidiri sa akin. And let's see, anong reaction yung gagawin ng girlfriend mo? Anak ng mayamang mag-asawa si Ivan. Nag-iisa siyang anak at matalinong bata. Ngunit umidad na siya ng gustong edad, ay wala pa rin siyang naipapakilala sa kanyang mga magulang kahit kaibigang babae. Ivan, gagraduate ka na ng college. Parang wala pa akong naalala na pinakilala mo sa amin ng mami mo. Pagtatanong ng kanyang daddy. Wala pa kasi dad. Wala pa po akong makitang pasado sa standards ko. Sagot naman ni Ivan. Aba, baka naman ang standards mo sobrang taas. Kaya kahit isa wala. Sagot nito. Hindi naman po dad. Ayoko lang sa babaeng maarte. Tsaka yung nakatingin lang sa estado sa buhay. That's good anak. Dapat katulad ng mami mo. Minahal ako kahit ano pa man ako noon. At sabay kaming nangarap ng mga bagay na meron tayo ngayon. Masayang sagot ng daddy niya na si Wilfredo. Kaya nga po dad, I want my someone na katulad ni mami. Nako, binubola niyo talaga ako eh. Nahahalata ako na kayong mag-ama. Sabat naman ang mami niya. Basta anak, humanap ka na ah. Aba, hindi lang kalabaw ang tumatanda. Sabay tawa nilang mag-anak. Pagkatapos nilang kumain, ay kagad namang nagtungo si Ivan sa kanilang garden at nag-cellphone muna. Maya-maya pa, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga katropa na nagyayayang gumimik sila ng gabing iyon. Pre, available ka ba? Gimik tayo mamaya dun sa may Tagaytay. May sikat na mall doon, high class. Lahat ba tayo makakapunta? Tanong naman ni Ivan. Oo pre, lahat. Ikaw lang naman tong nagdadalawang isip kapag aalis tayo eh, umibigla ang lakad. Kaya hindi ka magkaroon ng jowa eh. Kayo naman kasi pre, basta maganda at sexy, go na agad. Ayoko lang ng ganun pre. Pero sige, sasama ako mamaya. Mapagbigyan ko lang kayo. Yun! Sige, paano? Kita na lang mamaya pre. Okay. Matipid niyang sagot. Naku, ano naman kayong plano ng mga to? Saad niya sa kanyang sarili at bumalik na siya sa pagmumuni-muni sa kanilang garden. Hindi naman pihikan si Ivan, kundi wala pa lang talaga siyang mapusuan at wala din siyang nababalitaan na nagkakagusto sa kanya. Lumipas na nga ang ilang oras at kumilos na si Ivan para maghanda sa pagpunta sa mall sa Tagaytay. Kaagad naman siyang nag-chat sa mga kaibigan niya. Asa na kayo? Malapit na ako sa mall. Dito lang pre sa labas ng mall. Wait ka lang namin dito. Reply ng kaibigan niya. Pre, tagal mo. Malayo pa talaga kami sa'yo. Bati naman ang kaibigan niya. Ayan nyo na. Dito na nga ako eh. Sagot naman niya. Tara na, pasok na tayo. Excited na ako sa mga chika babe. Masayang sabi ng kaibigan niya. Pagpasok nila sa mall, agad na nakakita ng mga nakasuot ng magagandang pangporma na damit at maraming babae ang namimili roon. Cool! Ang daming girls dito. Ivan, pagkakataon mo na. Natatawang sabi ng mga kaibigan niya. Uy, sira ulo ko talaga. Ako pa talaga ipapain mo? Sagot naman niya. Tara, ikot tayo. At maghanap tayo ng mga girls. Isang tropa naman ng mga babae ang biglang dumating. Kaya't kaagad na humarang ang mga kaibigan ni Ivan. Hi girls, you can join us. Kakain din kami eh. Saad ng kaibigan niya. Oh sure, sagot naman ng mga babae. Halos lahat ay may kapareha na, ngunit si Ivan ang wala. Pre, hanap ka na ah. Lahat kami may katabi na oh. Tigilan niyo nga ako. Gusto ko yung simple lang na babae. Tsaka hindi party girl yung malalaswa na magdamitan. Sagot niya. Naku pre, kayaman-yaman mo, wala kang chicks. Mag-enjoy na nga lang tayo. After natin kumain, pumunta tayo sa arcade. Makapaglaro naman. Ani Ivan. Sige pre, but for the meantime, kumain na muna tayo.
Gutom na ako. Sagot ng isa sa kanyang mga kaibigan. Matapos nilang kumain, ay kaagad na nagtungo sila sa arcade. Kaya't enjoy na enjoy si Ivan dahil hindi na sayang ang oras niya. Maya-maya ay may isang babae ang dumaan at nag-iisa lamang ito. Tila nakuha nito ang atensyon ni Ivan. Dumaan ito sa harapan niya at nakangiti. Mag-isa lamang ito na maglalaro ng bola. Hindi rin maintindihan ni Ivan kung paanong nilapitan ng babae at niyaya ito. "Hi miss, can I join?" Tanong ni Ivan. "Ha? Yeah, sure." Sagot naman ng babae. "Thank you. Mag-isa ka lang?" Oo. Mas gusto ko kasing mag-isa lang. Mas na-enjoy ko yung paggala." Sagot ng babae. By the way, I'm Ivan. And you?" "Celine." Sabay shake hands nito. So Celine, wala kang boyfriend? Ha? Personal na tanong yan ah. Ay, sorry. Okay lang naman na hindi mo muna sagutin. No, it's okay. Actually, wala kang boyfriend. Wala pang dumadating eh. Natatawa ang sagot ni Celine. Ako din. Single din ako. Sabay ngiti nito kay Celine. Nag-enjoy naman ang dalawa sa paglalaro. At agad din silang nagkapalagayan ng loob. Ang galing mo naman mag-basketball, Celine ah. Biro ni Ivan. Hindi naman masyado. Nasanay lang din. Gawa ng kada weekend. Yan ang madalas kong ginagawa eh. Kaya pala. By the way, pwede bang kunin yung phone number mo? Kinapalala ni Ivan ang mukha niya para lamang makuha ang phone number ni Celine. Sige, eto. Sabay dial nito sa cellphone ni Ivan. Salamat, Celine. Kaagad namang umuwi si Ivan at nag-chat sa mga tropa niya na naiwan niya pa sa mall. Pagka-uwi niya, ay kaagad siyang nag-text kay Celine. Hi, Celine. Text ni Ivan. Hi, Ivan. Bilis mag-text ha. Reply naman ni Celine. Oo eh. Namiss kita agad. Ani Ivan. Aba, ang bilis mo talaga. May pamiss-miss pang nalalaman. Oo nga. Seryoso. Ang saya mo kasing kasama eh. Nako. Pero alam mo, masaya ka rin kasama. Ani Celine. Paano next week? Arcade tayo ulit? Sure. Ayan. May kabanding na ako. Natulog si Ivan noon masaya at kinikilig dahil sa pagte-text nila ni Celine. Mahaba ang buhok, maputi, at maganda si Celine. At mukhang may kaya sa buhay. Mabilis silang na-develop sa isa't isa. Nagyaya naman ang date si Ivan kay Celine. Bagay na gusto naman ito. Sorry Ivan, na-late ako ng konti. Sobrang traffic kasi. Sabi ko sa'yo, susunduin na lang kita, ayaw mo naman. Nako, okay lang. Saka, ibang way ka naman din. Napapalayo ka pa. Sa bagay. Oo nga pala. Nag-order na ako ng food natin. I hope you don't mind. Ani Ivan. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang pagkain. Wow! Alam na alam mo na yung favorite ko ah. Ako pa ba? Siyempre mahal ko eh. Sabay tingin sa dalaga at nagkatinginan sila. Anong gusto mong sabihin? Celine, matagal na kitang nililigawan. Pwede bang sagutin mo na ako ngayon? Nakakatawa no? Masyado ka atang minabadali yung mga bagay. Pasensya ka na. Kalimutan mo nila yung sinabi ko. Ikaw talaga. Alam mo yun naman talaga yung gusto ko sa iyo eh. Direct to the point ka. Oo, Ivan. Sinasagot na kita. Mahal kita. Kaya sana huwag mo akong sasaktan. I promise, Celine. Hindi kita sasaktan. Sabay halik sa kamay ni Celine. Masayang-masaya ang magkasintahan ng araw na yun. Parang ayaw na nila magkahiwalay pa. Kaya naman, nang dumilim at nang paggabi na, o paano, kailangan nating umuwi. Text na lang, babe. Sige, text na lang, babe. Masayang sagot naman ni Ivan. Masayang nakahiga noon si Ivan sa kanilang kama, ngunit pumasok sa isip niya ang dati niyang karanasan na palagi lamang siyang sinasaktan ng mga babae. Pineperahan lamang siya dahil nag-iisa siyang anak ng mga Farrell.
Kinabukasan, habang nag-aagahan ang pamilya nila Ivan, "Hey Ivan, have a seat. Umupo ka na. Kumain at masarap ang breakfast natin ngayon." Yaya ng daddy niya. "Okay dad. Good morning mom. Good morning anak." "Aba, mukhang masaya ang anak namin ngayon. Let me guess. May babae na bang nagpapatibok ng puso mo?" Tanong ng daddy niya. "Kayo talaga mom, dad. But yes, meron na po. And dad, may issue pa din ako eh. Alam niyo naman po yung nangyari sa past relationships ko. Halos ginamit at pinarahan lang ako ng mga babaeng yun. And I hate myself for being that. Ayoko nang mauto at magbukang tanga." Malungkot na sagot ni Ivan. "Anak, hindi naman pare-pareho ang mga babae. Well, kung hindi mo naman susubukan, hindi mo malalaman kung kapareho o naiiba siya sa mga babaeng nakarelasyon mo noon." Sagot ng daddy niya. "Dad, gusto ko na siyang pakasalan. Kaya lang, yun ang isa kong issue. Pwede po ba akong humingi ng isang pabor?" Ani Ivan. "Of course, anak. Anything that would make you feel comfortable and happy." Sagot ng kanyang daddy. "Pwede po bang magpanggap kayong pulubi? It's just one day lang na pagpapanggap. Mag-disguise lang kayo, dad, para hindi niya kayo mamukhaan." "Ano, anak? Aba, mukhang challenging naman yata yung pinapagawa mo sa akin. But for you, anak, okay, I'm cool with it. Don't worry, anak. I'm sure your mom will help me disguise." "Thank you, mom and dad. I appreciate your support, as always." "Thank you po." Sabay tayo at yakap sa kanyang mga magulang. "Dapat anak, may plano tayo. May date ba kayo ngayon?" Tanong ng kanyang daddy. Magkikita kami ngayon dad sa isang restaurant." Sagot ni Ivan. "Ayun naman pala. Perfect. So, papasok ako dun sa restaurant kung saan kayo magmi-meet. At gusto ko, magpanggap kang nandidiri sa akin. And let's see, anong reaction yung gagawin ng girlfriend mo." "Wow! Sounds like a plan." Sagot naman ng kanyang mami. "Okay, mom, dad. Copy. Text ko na lang po kayo kung saang time at saang restaurant." Sagot ni Ivan. Nakapagplano na ang pamilya Ferrell kung paano nila susubukan si Celine. Ang hindi nila alam, mabait at mapagbigay si Celine sa mga bata at matatanda. "Babe, kita na lang tayo sa restaurant ngayong lunch." Sabi ni Ivan sa telepono. "Okay babe, see you there." Sagot ni Celine. Habang nag-aantay naman sa loob si Ivan, nakapwesto niya ang daddy niya sa harapan ng restaurant para abangan si Celine na dumating. Naglalakad na si Celine nang makita niya ang isang matandang pulubi. "Tay, okay lang po ba kayo? Gusto niyo po bang kumain? May biskwit po ako dito at tubig." Ani Celine. "Oo iha, salamat ha." Sagot nito. Kaagad na ibinigay ni Celine ang tubig at biskwit at pumasok na ito sa restaurant dahil nag-aantay na si Ivan. "Hello babe, kanina ka pa?" Tanong ni Celine. "Hindi naman babe, kakarating lang din halos. Nag-order na ako ng food natin." Sagot ni Ivan. "Yon, thank you babe." Bigla namang pumasok ang matandang pulubi at lumapit kay Celine. "Pahingi po ng pagkain. Gutom po ako." Kaagad namang sumagot si Ivan. "Babe, palabasin mo yan. Tsaka huwag mong bibigyan ng pagkain. Baka mamaya may masama pa yung balak." Sagot ni Ivan. "Babe, pagkain lang yung hinihingi, ibigay na natin. Tsaka, sa kalagayan ni tatay, hindi niya yung magagawang gumawa pa ng masama. Nagpapaalala lang ako, babe." Sagot ni Ivan. "Eto po tay, kung kulang pa po yan, sabihan niyo lang po ako. Babe, di ko pala nasabi sa'yo.
Isa din akong volunteer sa kumbento. At may mga bata at matatanda kaming tinutulungan. Ani Celine. Talaga, babe? Wow! Napakaswerte ko naman sa'yo. Maganda na. Napakabait pa. Masayang sabi ni Ivan. Nako, ikaw talaga, bolero. Nagpaalam naman si Celine na bibigyan niya ng ulam ang pulubi sa labas ng restaurant. Pagbalik niya ng kanilang table, ay nakaluhod na si Ivan. Celine, will you marry me? Tanong nito. Umiiyak na noon si Celine dahil hindi niya inaasahan ang lahat ng iyon na mangyayari. Yes, babe, I will. Nakita ko kung gaano kakabuting tao at ang bagay na yon ang hinahanap ko sa isang babae. Babe, mahal na mahal kita. Nagyapos ang dalawa sa restaurant kaya't nagpalakpakan na ang iba pang mga customers doon. Piniiyak mo ko, baby. May paggaganito pala today. Sagot ni Celine. Babe, matagal ko na itong pinaghandaan. Alam ko sa sarili ko na ikaw ang babaeng gusto kong maging kabiyak sa habang buhay. Babe, pangako ko sa iyo, magiging mabait at masipag akong may bahay mo. At huwag mag-alala, marunong din akong magluto at di ka magugutom sa akin. Natatawa pa ang sagot ni Celine. Oo naman, babe. Lahat na yata ng gusto kong ugali nasa iyo eh. And mamaya din pala, babe, papakilala na kita sa parents ko as my fiancé.